Good morning, everyone. Purihin ang Panginoon na tayo po ay nasa MGCQ na. Bagamat nandun pa rin ang laban, nakikita natin ang magandang ginagawa ng Diyos. No? Gradually, marami na nagbubukas na establishment. Kahit pa paano, marami na rin nakababalik sa kanilang mga work. At nakita rin natin unti-unti na meron na rin mga transportations. Kamusta na po tayong lahat? Sa aking mga kaibigan, sa aking mga kamag-anak, maging sa aking mga kapatiran at kamanggagawa sa Word of Life Christian Community at sa buong FCC, sa lahat po ng mga pastor, pagpalain po tayo ng Diyos sa umagang ito. Na pwede rin nating makita yung pong pagtotoo natin sa ginagawa ng Diyos. Kagaya ng ECQ to GCQ, pwede nating baguhin ang meaning. ECQ, Encountering Christ Quarantine. So habang tayo naka-quarantine, dubili ng ECQ ay patuloy nating na-encounter ang Panginoong Yesus. Then, GCQ, nga po, God-centered quarantine. Lalong naging sentro ang Diyos sa mga buhay natin dahil gabi-gabi meron tayong family devotion. At ngayon nga po, MGCQ. Pwede rin nating bigyan ng ibang kahulugan. Miraculous, Glorious Christ Quarantine. Na patuloy nating pagtuunan yung kapangyarihang ginagawa at gagawin pa ng Panginoong Yesus sa mga buhay natin. Kaya po, tunghayan po natin yan, yung series natin on 7 miracles of Jesus Christ in the book of John. Manalangin po tayo. Ama naming Diyos na banal, na patuloy na nagmamahal sa amin, muli po, ipinagkakatiwala namin sa iyo ang pangangaral, maging ang pag-aaral ng iyong buhay na salita. Ikaw nga po ang mangusap sa amin, Panginoong Yesus. Samahan mo kami at patnubayan ng iyong banal na Espiritu upang matanggap namin ang iyong kapahayagan ng may kaunawaan na tumimo ito sa aming puso't isipan at madala namin sa pang-araw-araw na buhay. At patuloy naming matupad ang mga pinag-uutos mo sa amin. Ikaw lamang po ang matanghal at patuloy na pagpalain mo po ang bawat isa sa amin na nakikinig sa iyong mga salita sa araw na ito. Ito pong aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Ito nga pong 7 miracles na binabanggit ni Apostle John sa ginawa ng Panginoong Yesus ay meron hong significance na gustong iparating sa atin nung Book of John. Kagaya ng mga nakaraang mga miracles, yung kung paano yung tubig ay ginawang alak ng Panginoon, ipinapakita doon. Yung power, yung kapangyarihan ni Jesus over things, over man's need, hindi ko kayang ipaliwanag ho ng siyensya na paano nagkaroon po ng pagbabago yung tubig at naging mas dekalidad pa, mas may quality doon sa premiadong wine o alak na sineserve. Kung sabi sa John chapter 2. At ganoon din, yung pagpapagaling ng Panginoong Yesus doon sa anak ng royal officer, pinapakita doon yung power ng Panginoong Yesus over distance and diseases. Sa isang salita niya lamang, gumaling yung anak ng royal officer. And last Sunday, kung paano
tinunghayan natin yung pagpapagaling ng Panginoong Yesus sa isang bulag. Since birth, nagkaroon ng paningin. Pinapakita doon yung power ng Panginoong Yesus over man's disability. Kaya niyang iayos, bigyan ng bagong buhay, ng bagong paningin. At ang lahat ng iyon ay nagpapakita kung sino ang Panginoong Yesus. May kinalaman yun sa kanyang pagiging Diyos, sa kanyang mga itinuturo, sa kanyang mga pinapahayag na siya ang isinugo, ang tagapagligtas, ang anak ng Diyos. At ngayon pong umagang ito, tutunghayan natin yung isa sa miracles na ginawa ng Panginoong Hesus. Ito po yung Jesus feeds the 5,000. At alam natin, ang tinutukoy lang doon ay yung mga lalaki. Kaya nga kung sasama natin yung mga bata, mga babae, may higit 15,000 or hanggang 20,000 yung mga taong pinakain ng Panginoong Hesus. Sa pamagitan lamang ng 5 tinapay at 2 isda. Again, babalikan po natin yan. At ang title po natin sa umagang ito, Complain or Comply, Engaging in the Sign of the Son. Alam nyo, ang Panginoong Hesus, nakakatagpo po lagi siya ng problema doon sa lugar na kanyang pinupuntahan, sa mga tao. At ito po, makikita natin sa John chapter 6, 1-15. Open our Bibles. Tunghayan natin na meron lamang 2 tao na pag dumating po yung crisis, malamang sa malamang, kung hindi complain or comply ang kanyang pinipili. Yung bang pag-angal o pagtugon. Kaya sagutin natin sa umagang ito, how should we engage rightly with Jesus through His miracles? Sapagkat ang Panginoon, dito po sa talatang babasahin natin, ay gusto niyang i-involve ang kanyang mga disipulo sa kanyang mga miracle acts, miracles events na ipinakita sa tao. Sapagkat gusto niya makasama sa kanyang pagmi-minister sa mga tao, kanyang mga disipulo. At tayo rin po sa panahon natin. Gusto ng Panginoong Hesus, kapatid, na i-involve ka sa kanyang gawain. Sa kanyang nakamamanghang gawain sa panahon ng krisis o pagsubok. Gusto ng Panginoon lahat ng kanyang mga lingkod, lahat ng kanyang mga disipulo ay maging instrumento niya, maging sa kanyang mga himala na gagawin upang maging kasangkapan tayo sa paghahatid ng mabuting balita sa mga tao. So, sinasamahan tayo ng Panginoon at gusto ng Panginoon din ay makiisa tayo sa Kanya, sa Kanyang mga nais pang gawin sa panahon natin. Again, how should we engage rightly with Jesus through His miracles? First, by revisiting His purpose. Alam nyo ho, ito pong feeding the multitudes or feeding the 5,000 ay binanggit ho sa 4 na Gospels. So ito lang ang miracle ng Panginoong Hesus na binanggit ho sa Matthew, Mark, Luke, and John. Hindi ho lahat ng miracles binabanggit ho sa 4 na Gospels. Minsan 2 lang, minsan 3, minsan 1 lang. Na ibig sabihin, talagang authentic itong miracles na ito.
Kasi apat na ho ang nagpapatotoo eh. Apat na ang nag-account na ito'y naranasan nila. Bakit natin kailangan mag-revisit o muling balikan yung layunin ng Diyos? Sapagkat dito makikita natin sa John chapter 6 verse 1. Pagkatapos ng mga bagay na ito, pumunta si Jesus sa kabilang pangpang ng dagat ng Galilea na siya ring dagat ng Tiberias. Yung pong binabanggit pagkatapos ng mga bagay na ito. Ang tinutukoy po ay yung mga naunang kabanata, talata, na kung saan ang dami na hong ginawang milagro ng Panginoon. Marami siyang pinagaling. At maraming nakasaksi noon at nakasumpo. At marami na rin siyang mga pagtuturo patungkol sa kaharian ng Diyos. At dito, intentionally, gusto niyang i-involve para mag-engage yung kanyang mga disipulo sa kanyang ministry. Kasama na doon sa kanyang gagawing miracles. Sabi nga po, sumusunod sa kanya ang napakaraming tao sapagkat nakita nila ang mga tanda na ginagawa niya sa mga may sakit. Yung pong tanda or sign, pag nakita natin, ang tinutukoy po doon, yung kanyang mga miracles. Ninais ng Panginoong Hesus kasama ng kanyang mga disipulo na katapos ng maraming pagpapagaling at pagtuturo, ay mag-isolate at magpahinga. Dahil sa tindiho ng kanilang inabot, no, sa dami ng pinagaling, no, at mga ginawang ministry, ay gusto nilang mag-rest. At yun nga po, sabi ng verse 3, umakyat si Jesus sa bundok at doon naupo. Siya nakasama ang kanyang mga alagad. Malapit na noon ang Pasko ng pista ng mga Hudyo. Tinanaw ni Jesus ang kanyang mga mata at nang makita niya ang napakaraming taong lumalapit sa kanya. So ang Panginoong Jesus, nakita niya na yung maraming tao at maggagabi na, meron siyang naisip na gagawin sapagkat nagkaroon po siya ng compassion, yung sabi sa another gospel, sa book of Matthew, ng Panginoong Yesus, nahabag siya. Nakita niya yung mga maraming taong gustong lumapit sa kanya at yung senaryong pwedeng mangyari dahil malayo ho yung mga bayan, isolated place po yung pinuntahan nila at malamang sa malamang magugutom ang lahat at magkakaroon po ng kaguluhan. At dito, gusto niya nga pong isama ang kanyang mga disipulo. At una niya tinanong ay si Felipe. Sinabi niya kay Felipe, saan tayo makakabili ng tinapay upang makakain ang mga taong ito? Alam nyo, si Felipe, dahil taga Bethsaida siya, malapit lamang doon yung kanyang bayan. Naniniwala si Jesus, pamilya siya sa mga lugar. Kung sa panahon po natin, alam niya kung nasaan yung pure gold, yung save more. Pero pansinin natin yung sagot ni Felipe. Sabi niya sa verse 6, ito'y sinabi niya upang siya'y subukin. So, test ito ng Panginoong Hesus sapagkat nalalaman niya sa kanyang sarili kung anong gagawin niya. So may plano ng Panginoong Hesus. Pero gusto niyang i-involve ang kanyang mga disipulo. At ito nga si Felipe ay sinubok niya. Ito ang sagot ni Felipe. Verse 7. Sumagot sa kanya si Felipe. Hindi magkakasya sa kanila ang 200 dinaryong tinapay upang makakain ng kaunti ang bawat isa. So si Felipe, nag-compute na kagad. So sa kanyang pakiwari, kahit 200 dinaryo, halaga ng tinapay, hindi magkakasya. Kahit tagi-isang kagat lamang.
So, pansinin natin, ang tanong ng Panginoong Jesus, saan tayo bibili ng tinapay? Si Felipe kaagad, nagkwenta. At ang sabi niya, imposible. Mapakain natin ang daming taong iyan. Kahit 200 denaryo. Yung pong 200 denaryo, equivalent po yan sa panahon nila sa 8 buwang sweldo ng isang manggagawa. So, ayos, ang bilis niya mag-compute eh. Ang tawag dun eh, ang bilis niya magkwenta. Pero ang katotohanan, nagko-complain kaagad siya ng malabong mangyari yan. Kasi tinatanong siya kung saan bibili ng tinapay. So makikita natin, yung lagi parang kahit sa panahon natin, ang laging issue yung pera. Yung bang imposible yan. Napakalaking halaga. Malamang meron na ho silang naipon eh sa kanilang treasury. Pero parang yun nga po, kahit 200 denaryo hindi makakasya. Yung isa namang alagad ng Panginoong Jesus, si Andres. No? Kung ngayon natin yung kanyang suwestyon. Verse 8. Si Andres, na kapatid ni Simon, Pedro, isa sa kanyang mga alagad ay nagsabi sa kanya, verse 9, may isang batang lalaki rito na mayroong 5 tinapay na sibada at 2 isda. Subalit, gaano naman ang mga ito sa ganito karaming mga tao? So again, nag-comply siya, tumugon siya eh. Sinadjust niya kagad, meron dito. May baon itong bata na ito. Yun nga lang, kiddie meal. Kaya nga, 5 small bread and 2 fish. Pero sabi niya, kakasya kaya ito sa dami ng mga taong ito? Makikita natin, may comply, pero meron pa rin doubt. Kaya nga, ang Panginoong Jesus, makikita natin, sa verse 10, sinabi ni Jesus, paupuin ninyo mga tao, madamo sa daong iyon. Kaya, umupo ang mga lalaki na may 5,000 ang bilang. Alam nyo, ang nais ng Panginoon na sa kanyang mga disipulo lalo na, sana meron doon yung excited na, mukhang may problema na naman. Sana may ganun isang disipulo eh. Bang, nakakita ng problema. May problema na naman Abangan ko kung ano ang gagawin ng Panginoong Jesus. Kasi nasaksihan niya eh. Yung mga miracles na ginawa ng Panginoong Jesus. Pero makikita natin, tuwing darating ang problema, parang nakakalimot ang mga disipulo. Sa panahon din po natin, naniniwala tayo sa kapangyarihan ng Panginoong Jesus, naniniwala tayo sa kanyang pagiging Diyos, pero minsan o madalas, ang katotohanan, nakakalimot tayo na yung ating problema o krisis na kinakarap, tila baga mas yun ang nagmamagnify. At naisasantabi natin yung mga ginawa ng Panginoong Jesus. Kaya nga, alam nyo, that's why we need to revisit the purpose of Jesus. Why He did miracles during their times, even in our time. Alam nyo, ang sabi ho ng John 20:33, gumawa si Jesus ng marami pang ibang mga tanda sa harapan ng kanyang mga alagad na hindi na isulat sa aklat na ito. Ngunit ang mga ito ay sinulat upang kayo'y sumampalataya na si Jesus ang Kristo, ang anak ng Diyos, at sa pagsampalataya ay magkaroon kayo ng buhay sa kanyang pangalan. Ito ang purpose ng Panginoong Jesus.
na gusto niyang marinig at makita sa kanyang mga disipulo. Pero yun nga po, tayo po, we need to revisit Kung hindi natin lubusan na internalize yung pong layunin ng Diyos, kung bakit tayo iniligtas, kung bakit siya gumawa ng kaparaanan, gumamit siya ng tao para tayo ay makasumpong ng kanyang biyaya, maging sa ating mga pang-araw-araw na buhay, kung bakit tayo ay nakarecover, kung tayo nagkaroon ng sakit, yan po ay miracle act. Ano ang purpose ng Panginoon? Again, na tayo po ay lalong magbigay ng lubusang pananampalataya sa Kanya. At ang pananampalataya nga pong ito, ay hindi lang natin masarili, kundi maibahagi pa natin. That's why we need to revisit His purpose in doing miracles. Sapagkat darating ho time pag dumating uli yung crisis, kagaya nitong kinakaharap natin, di ba? Marami ho sa atin, no? Mabilis yung magkwenta Pero, yung ginawa ng Panginoong Hesus, tila baga, hindi natin nakukwenta. Kaya ang suma total, walang kwenta yung resulta. Kasi, nadedefocus po tayo. Kaya we need to revisit the purpose of Jesus. In this passage, sa dami ho ng ginawang miracles ng Panginoon, talaga po, literally, nasaksihan po nila yun. Kasama po sila Pero and yet, dumarating ho yung human nature Pero po natin ang human tendency ng isang tao na pagdating ho sa problema, ay nakakalimot kung sino ang kanyang kasama. Ang Panginoong Hesus na buhay na Diyos, na gumawa ng milagro, ang layunin niya po ay marami pa ang sumampalataya sa Kanya. Na si Jesus ang Kristo, ang anak ng Diyos. Pangalawa, by relying on His power. How should we engage rightly with Jesus through His miracles? Second, by relying on His power. Verse 11, kinuha ni Jesus ang mga tinapay nang makapagpasalamat ay ipinamahagi niya sa mga nakaupo. Binigyan din sila ng mga isda hanggang gusto nila. Nang sila'y mabusog ay sinabi niya sa kanyang mga alagad, tipunin nyo ang mga pinagputol-putol na lumabis upang walang anumang masaya. So makikita po natin, ang Panginoong Hesus po talaga gusto niyang mag-engage yung kanyang mga disipulo. Kaya yung pong 5 tinapay at 2 isda ay ginamit niya. Alam nyo, makikita natin ang Panginoong Hesus, nais niya ng object nais niya ng mga instrumento o mga taong magpapagamit at dun siya gagawa ng milagro. Alam nyo, kaya ho ng Panginoong Hesus by one snap. Sabihin niya lang, yung lahat po ng mga tao, may hawak-hawak ng tinapay at isda Pero again, sa Mateo po, hiningi niya, sabi niya, bring it to me. Yung sinabi ni Andres na meron ditong 5 tinapay at 2 isda. So, bring it to me. Makikita mo natin. Pinaupo ng Panginoong Hesus ang mga tao. Sabi niya sa mga alagad, open nyo silang lahat. At hawak-hawak niya yung 5 tinapay at 2 isda. At tumingin siya sa taas. Nagpasalamat at nanalangin.
Tinuturo sa atin ng Panginoon na there's only one source of our needs. Walang iba kundi ang Diyos. At siya mismo, ipinapakita niya, minumodelo niya sa atin. No? He gave thanks, nagpasalamat siya. And then, pinagpiraso-piraso niya ito. At ibinigay niya sa kanyang mga disipulo. At yung mga disipulo ang nag-distribute sa mga tao. So makikita po natin na yun po ang gusto ng Panginoong Hesus. I-involve tayo sa kanyang miracles at sa pagmi-minister. Upang sa gayon, mas marami ang sumampalataya sa kanya. Kagaya ho ng Ebanghelyo. Di ba natanggap po natin yan eh. By grace, yung pong Ebanghelyo, yung mabuting balita, nung marinig natin, matanggap natin, meron ng taong ginamit ang Diyos. Ganon din po, gusto ng Panginoon na yung binigay niya ay ibahagi rin. Kagaya nito. Yung pagpapakain niya, in-involve niya yung kanyang mga disipulo. So, hindi ho, dahil sa may nagbigay, alam nyo, doon ho talaga lagi, intentionally, ginagamit ng Panginoon, maging yung mga maliliit na bagay. Sapagkat sa Kanya ho, wala hong maliit, walang malaki. Kung ito po ay ihahandog sa Kanya ng may pananampalataya, kaya niyang paramihin. Tayo rin po, sa ating mga time, talents, and treasures, huwag natin sabihin, kakasya ba ito? Yes, maaari, binibilang natin, pero huwag tayong tumigil doon. Bakit di natin i-invest o entrust sa Panginoong Jesus? Believe, then you will see. Minsan, ganun din yung ating mga gifts, no? Spiritual gifts, yung ating, sabihin natin, hindi ko kaya yan. Hindi ko kaya maglingkod sa Panginoon, ito lang alam ko. Mahina ako. Alam nyo, pag doon lang tayo nakatuon at yun lang ang kinukwenta natin, wala akong mangyayari. Hindi natin maisa sa katuparan yung purpose ng Panginoon sa buhay natin. Kailangan lang mag-rely tayo sa kanyang kapangyarihan. Bakit hindi natin ihandog yung ating spiritual gifts, no? Sa paglilingkod, sa pagbabahagi ng salita, balit man ito. Ibigay natin sa Panginoon at hayaan natin ang Diyos ang magpalago. Yun po. Anong nangyari? Hindi lang ho nabusog o hindi lang nasatisfy yung mga napakaraming tao. Ang sabi po, marami pang natira. Kaya ang sabi, tipunin ninyo ang mga pinagputol-putol na lumabis upang walang anumang masayang. So, amazingly, nakikita po natin, kamangha-mangha, yung pong ginawa ng Panginoon ay hindi lang nabusog ang lahat ng tao, hindi lang napakain, kundi sabi nga po, labis-labis pa, sobra-sobra. Verse 13, kaya't kanilang tinipon ang mga ito at nakapuno ng 12 kaing ng mga pinagputol-putol na 5 tinapay na sibada na lumabis sa mga kumain. Kaya nga po, makita ko natin. If we rely on His power, God will do the impossible things. Alam nyo, kung titignan natin, ito pong ginawa ng Panginoon Jesus. Nagsimula sa 5 tinapay, 2 isda, tapos mahigit 15,000 yung pakakainin. Imposible po eh. Pag i-divide natin, negative.
Imposible talaga. Pero ang nangyari, sumobra-sobra pa, nakaipon pa ng 12 kain. Kaya nga, truly, Jesus' miracle brings satisfaction. At ito rin po, ang buhay na inaalok niya, ang kaligtasan na ipinagkakaloob niya. Meron hong kaginhawaan, meron hong kasapakan. Hindi lang sa physical, no, ang tinutukoy ng Panginoon, lalo higit sa spiritual. Yun mo talaga. Yes, meron tayong kakulangan sa mga pangailangan natin at dumarating yan. Pero sa Panginoong Hesus po, merong kasapatan at meron hong kaginhawaan. The Lord will satisfy us. Kaya nga, ang kailangan ho natin ay magtiwala sa Kanyang kapangyarihan. At hayaan natin na tayo po, no, ay gamitin niya bilang mga instrumento. Sapagkat nais ng Panginoon, mag-involve din tayo. Hindi lang tayo makaranas, hindi lang tayo mamangha. Yung mag-react. Pero kailangan din mag-comply tayo. Sapagkat maraming mga tao ay hindi na nakikita ang kapangyarihan ng Panginoong Hesus. Lalo na sa panahon ito. Bakit? Kasi nga na-quarantine. Ang nakikita nila ay mga negatibo. Sapagkat marami ho sa mga kababayan natin talagang nawala ng trabaho at naghirap. Hindi lang ho dito sa Pilipinas, kundi yung mga OFW. Kasama na dyan yung mga nagbabalik probinsya. Talagang kahabag-habag po talaga. So kailangan lang ho natin, tayo hong mga disipulo ng Panginoon, ay lalong magtiwala sa kapangyarihan ng Panginoon. At hayaan ng Diyos na gamitin din tayo bilang instrumento niya. Pangatlo, refocus on His person. Ito po ang isang pinakadahilan para tayo makapag-engage sa ministry ng Panginoon through His miracles. Kung yung pong focus natin o yung ating meron po tayong lente, no, sa ating mga salamin, ay ituon natin sa Panginoong Hesus, sa Kanyang persona. Kaya verse 14, nang makita ng mga tao ang tandang ginawa niya, ay kanilang sinabi, totoong ito nga ang propeta na darating sa sanlibutan. So ang pagtingin ng mga Hudyo, si Jesus ay kagaya rin ni Moses na isang propeta. Yung kanyang pagpapakain ay kagaya rin ng ginawa ni Moses na ginamit ng Diyos at umulan nga po nung mana, nung tinapay na si Bada. Verse 15, nang mahalata ni Jesus na sila'y lalapit at pipilitin siyang gawing hari, siya ay muling umalis na nag-iisa sa bundok. Ito naman, merong mga tao na si Jesus gustong gawing hari ng kanilang bubuing rebellion laban sa Roman Emperor, Roman governor. Na meron ng 5,000 lalaki. Ang kailangan nila hari. At nakita nila yung kapangyarihan ni Jesus, ilalagay nila si Jesus bilang hari. Alam natin ang Panginoon, yung kanyang kingdom ay hindi yung kingdom na inaasahan ng mga tao. Kahit umalis uli siya, na nag-iisa at pumunta sa bundok. Kaya nga po, yung pagpupokus sa kanyang persona ay napakahalaga sapagkat maging sa panahon niya, hindi lahat ay nakatuon sa kanyang persona bilang Diyos na naging tao. Sa kanyang
ginagawa miracles, sa kanyang pagpapahayag, pakita na siya, pinapahayag niya yun. Pero makikita natin sa mga sumunod na talata, maraming nag-oppose. At talagang tumalikod na. Hindi lang yung mga ibang Hudyo, maging yung kanyang mga naging disipulo. Hindi yung 12. Yung maraming naging disipulo ay nauped dahil dun sa sinasabi ng Panginoon na siya ang Diyos na nagbibigay ng tinapay ng buo, sabi. Kaya nga, makikita natin, nagpapakilala pa ang Panginoon. Muli siyang nagturo. Ang sabi sa John 6:35, sinabi ni Jesus sa kanila, ako ang tinapay ng buhay. Ang lumalapit sa akin na hindi magugutom, at ang sumasampalataya sa akin na hindi kailanman mauuhaw. Subalit, sinabi ko sa inyo, na nakita ninyo ako, subalit hindi kayo sumasampalataya. Verse 47, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, ang sino mang sumasampalataya ay may buhay na walang hanggan. Ako ang tinapay ng buhay. Jesus said to them, I am the bread of life. Whoever comes to me shall not hunger. Whoever believes in me shall never thirst. Yun nga lamang po, maging sa panahon natin, hindi nakatuon sa kanyang pagiging Diyos. Kaya we need to refocus on His person. Sa kanyang persona. Sino itong Jesus na gumagawa ng milagro? Sa panahon nila, maging sa panahon natin. Bagamat, sa panahon natin, hindi na ganun kadramatic. Hindi na ganun kadynamic na kagaya nila. Pero I do believe, kahit sa panahon natin, lalo na itong pandemic, ang daming ginagawang miracles ng Panginoon. Ang kailangan lang natin, mag-refocus, magtuon ng paningin sa Kanya. Kasi maraming tao nade-defocus Nakatingin lamang dun sa mga nangyayari sa paligid, sa mga bagay na kanilang pinangahawakan. Pero makita natin, sabi, our problems are never too big for God to handle. Little resources we have is much when we entrust it to God. God will use our ordinary things to create extraordinary things to accomplish His purpose. And what is His purpose? To believe that Jesus is the Christ and the Son of God. His power is the great provider and sustainer of our needs. His person, Jesus said, I am the bread of life. He satisfies life. He gives eternal life. Yun po ang masusumbungan natin. Even His salvation gives satisfaction. Kaya nga ang maganda hong translation sa kaligtasan po, kaginhawaan. Bakit po? Unang-una, napalaya ka na sa kasalanan. Yung pong kakarapin mong kahatulan ay inako na ng Panginoong Yesus at ikaw ay binayaan na. So doon pa lamang may kaginhawaan Tapos, babaguhin niya pa. He is willing and able to change your life. Tapos, ipuprovide niya pa ang lahat ng iyong pangailangan. Pero, kailangan nating mag-involve. Hindi lang tayo tutungang at mananalangin. We need to engage with Jesus through His ministries, through His miracles. Kaya nga yung ating pong pagbibigay ng tithes and offering, sabihin natin, wala ako maliit lang. Kapos pa. Hindi. Pagkatiwala mo sa Panginoon. At ang Diyos, kaya niyang palaguin yan. Pero hindi ka doon nakatuon. Kasi, alam mo,
maraming matutulungan ang pananalaping ipinagkaloob mo sa Panginoon. At magpapatuloy ang kanyang gawain. Alam natin, hindi malilihim sa Panginoon yan eh. At talagang meron siyang gagawing pagpapala sa iyo. Sa panahon kasi po natin eh, ang laging tanong ng maraming tao, meron pa bang miracles? No? Magagawa pa ba ng Panginoon yung ginagawa niya ng unang panahon sa panahon natin? Yes, bagamat entirely different po, pero yung source po ay galing din sa Diyos eh. Kagaya po nung nabalita, no? Merong isang pamilya na gustong umuwi ng Bicol po. Kung napanood niyo yun sa balita, yung lalaki po ay pedicab driver, meron po siyang padjak. Pinipidal na tricycle, di padjak. Nakalagay doon, from Caloocan to Bicol. Actually, paano makaka-uwi yung padjak? Galing ng Caloocan, papuntang Bicol. Ako pinakapunta ng Bicol eh. 10 to 12 hours eh. Bus po yun, kasama na yung stopover. Pero ito, posible. Pero alam nyo, nakarating mo ng Bicol. Bakit? Yung sa kanyang pagpapadyak po ilang araw po, marami ho na nakakita sa kanya, nagbigay ng tulong bukod sa pagkain. Meron din ho nagsakay, bagamat paputol-putol, bayan lang. Pero again, there is a sovereign involvement eh. Meron hong pakikialam ang Diyos. Na you do believe. Yan po ay miracle. Ginawa ng Diyos, ginamit yung mga tao para itong taong ito ay makatanggap ng biyaya mula sa Diyos at nakarating nga po siya ng Bicol. Imagine ninyo, doon pa lamang eh. Meron na hong pagpupursige yung tao. So the same thing, sa ating merong faith, dapat i-work out natin yan, ipamuhay natin. Yung faith, hindi yan salvation faith na tinutukoy natin, sapagkat yung salvation, by grace alone eh, through faith in Jesus Christ. Yung faith natin, dapat isinasagawa mo rin, pinamumuhay. Hindi lamang yun, yung pong isang OFW sa Dubai, alam niyo, yung last Wednesday night, napanood ko sa balita. Alam niyo, nagtitinda siya ng food online sapagkat nawalan nga ako ng trabaho sa Dubai. Pinagpala ng Diyos yung kanyang business, food online. And then, nakita nyo, ang dami yung mga Pilipino na nakapila para dun sa libreng pagkain. So, ginawa niya, sumunod na araw, nagdala rin siya ng maraming pagkain. Alam mo, yung naibigyan niya ng pagkain po ay 200 as dumating. Naging 500 yung mga sumunod na araw. Again, pinagpala ng Diyos yung kanyang business. At ginamit pa na siya ng Diyos para maging daluyan ng kanyang pagpapala. See? Alam nyo, hanggang sa panahon natin, kayang-kayang gamitin ng Diyos ang mga nananalig sa kanyang kapangyarihan, nakatuon sa kanyang persona. At inaalam yung layunin ng Diyos, bakit siya gumagawa ng himala. Alam nyo, ako rin po, nung nakatanggap po ako ng ayuda mula sa ibang mga kapatid, alam nyo, tuwan-tuwa ako, may tumulong eh. Tapos sumunod na araw, may lumapit sa aking pastor. Actually, nag-text muna siya eh. Sabi niya, namatayan siya ng kanyang panganay. Bagamat hindi naman COVID patient, pero bata pa yung anak, 20 years old eh. Nagkaroon din ng infection sa kanyang dugo. Alam mo? Ano kaagad eh, parang, Lord, kaya mo pala ako binigyan ng pagpapala kasi meron din taong nakakailangan. So, alam nyo, na tulungan din natin yung pastor na yun, kasi pastor din po eh. Taga Towerville eh. Laging lumalapit sa akin yun. Alam nyo, the following week, meron hong
mag-asawa na nagpakasal sa akin. Imagine mo. Ang bilis nung blessing ng Panginoon. Again. Naniniwala ko, we cannot outgive God kailanman. Sa tuwing tayo kapagamit para maraming matulungan at para masaksihan ang kapangyarihan ng Panginoon. Okay? Hindi natin kayang ikahon ng Panginoon sa kanyang mga gagawin pa sa buhay natin at sa buhay ng ibang mga tao. Kaya nga, mga kapatid, pagbubod, how should we engage rightly with Jesus through His miracles? By revisiting His purpose. By relying on His power and by refocusing on His person. Brothers and sisters, in times of crisis, in times of challenges, in battles of life, do not choose to complain, but instead choose to comply. And let Jesus engage you, engage us with His everyday miracles in our lives. Believe, and you will see the great sign of the Son. Pagpalain po tayo ng Diyos sa umaga. Manalangin po tayo. Bakit hindi po natin idulog ang lahat ng ating mga dinadaang problema at ipanalangin natin sa Diyos na kasangkapanin tayo ng Panginoon, na mag-involve tayo, mag-engage tayo sa kanyang mga ministry at miracles pang gagawin sa mga buhay natin at sa mga buhay ng mga tao. Aming Diyos, pinapupurihan ka namin, pinasasalamat. Salamat po na minsan pa muli mo kaming pinapaalalahan. Muli mong sinasariwa ang iyong pagiging Diyos dito po sa talatang pinag-aralan namin, Panginoon Jesus. Truly, O God, you are a sovereign Lord, a gracious God, full of compassion, a miracle worker who can do impossible things, O God. Sa lahat ng Panginoon, patuloy kang nagpapamalas ng iyong kapangyarihan. Lord, loobin mo na kaming lahat, Panginoon, sa aming mga maliliit na resources, sa aming mga maliliit na kakayanan sa paglilingkod, sa aming maliliit na karunungan at kalakasan, ay gamitin mo para sa kalalawak ng iyong kaharian upang maraming pang tao ang makasumpong ng kaligtasan mula sa iyo. Lord, alisin mo sa amin yung lagi na lamang namamaliit ang kakayanan mo, Panginoon, dahil kami ay tinatalo ng matinding krisis sa problema sa aming mga buhay. Bagkus, patuloy naming mamagnify ang iyong kapangyarihan, Panginoon, na hindi ka nagbabago noon, ngayon, at magpakailan, Panginoon Jesus. Lord, use our lives, O God. Hayaan mo po na ito pong aming kakayanan ay palaguin mo upang maging kagamit-gamit pa kami at maging instrumento mo, Panginoong Jesus, para sa pagpalaganap ng iyong ebanghelyo. Ebanghelyo ng iyong paghahari at ebanghelyo ng iyong pagliligtas sa katauhan. Salamat po, Panginoong Jesus. Tunay nga, O Diyos, na walang imposible sa iyo, Panginoon. At ikaw ay karapat-dapat paglaanan ng buhay at tanggapin naming Diyos at tanging tagapagligtas. Sa iyo po namin ibinibigay ang pinakamataas na papuri sa salamat at kaluwalhatian. Nawa ang pagpapala ng Diyos
ang biyaya ng Diyos Anak ng aming Panginoong Jesucristo at patuloy na pagsama at pangunguna ng Diyos Espiritu Santo sa ating lahat ngayon at magpakailanman. Pagpalain po tayo. Magandang umaga.